Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi pa rin suko ang grupong Manibela maging ang piston sa kabila ng desisyon ng pamahalaan na idedeklara ng kolorum ang mga pampasaherong jeep na bigong makapag-consolidate sa mga kooperatiba alinsunod sa PUV Modernization Program hanggang Enero 31. Muling nagkasaan ng nationwide transport strike ang dalawang grupo na inaasahang lalahukan ng hanggang 15,000 operators at drivers upang hilingin sa pamahalaan na huwag ituloy ang nasabing programa. Ayon kay Mar Balbena ng Manibela, hihilingin nila sa gobyerno na tuluyan na itong ibasura. Dahil na rin sa kakapusan ng pondo, kulang sa pag-aaral, halatang pilit lang at nababalot ng katiwalian. Sa datos ng LTFRB, nasa higit 21,000 lamang sa mahigit 42,000 units sa Metro Manila o 51% ang nakaabot sa deadline ng konsolidasyon ng hulugan na sa Pebrero 1. Kalahati ng mga jeep sa NCR ay maituturing na kolorum. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Malamig nga dito eh. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Apakalamig nga, no? Oh, ang grabe. lamig ngayon. Talaga Iba. naman. Hindi lang ngayong umaga. Kahit nung itong mga sumusunod Iba, na mga sipa, dalawang umaga natin. Iba ang lamig. Kaya ating damhin ang lamig ng panahon. Alam ba kahapon ng umaga, kumbatsero? Aha. Sa Metro Manila, Oo. bandang alas 6:24 ng umaga. Kahapon, linggo. Oo. Kaya pala parang kinilig pa ako nung lumabas ako eh. Oo. 20 degrees pala yun. 20 degrees. 20. Tingnan mo nga Matindi. naman yan. Oo. Makapagtala ka ng 20 degrees sa Metro Manila. Abay, iba yun. Iba yun. Katulad yan, kumbatsero, malamig sa labas ngayon. Hindi ko lang alam kung anong temperature sa labas ngayon. Mas malamig kaya ngayon? Oo. Yuel, mas malamig daw ba ngayon? I-check mo nga sa Pag-asa. Ngayon, kumpara kahapon, ha? Para palamigan tayo. Palamigan. Oo, pwede yung Pero makakasya. eto naman si Greg. Nakakamiseta lang. Wala, naguhubad pa. Pag dinala mo sa Tokyo, Japan yan eh. Maguhubad pa. Oo. Nako. Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada?
How are ya? Yan. Ini-enjoy nyo ba ang lamig ng panahon? Lalo na siguro sa Tagaytay, kumbatsero. Sa Tagaytay, Kumbatsero, maganda rin ang weather. Mga 20 din, hanggang 27 yata kahapon yung maaraw. Pero bukas, Oo. ang forecast ng weather company ay 20 to 26 bukas sa Tagaytay. Aba. Sa Baguio, sa Baguio. Wala na sinabi. Wala lalo na Mas siguro sa malamig Baguio, dyan, ano? Kumbatsero. Ang kagandahan Dami kasi sigurong, ang kagandahan kasi sa Tagaytay, ayan lang. Oo. Ayan lang, lalo ngayon Ang pa lapit binuksan lang. yung silang interchange Ang lapit ng lang. Calax. Ang lapit. Kaya Oo. lang, kapag sobrang traffic, mas mabilis dumating, makarating sa Baguio. Oo. Sa sobrang traffic. Sobrang Naayos na traffic. ba yung traffic dyan sa Tagaytay? Ewan Sa ko. sobrang dami ng, siguro sa volume na lang talaga. Sa volume, Kumbatsero, in fairness, kahapon, nung nagpunta kami dyan sa Tagaytay, bandang matraffic pa din. May regalo ako sa iyo, dito mamaya. Ganun. Dahil Bakit bukod naman? sa anniversary ninyo ni Mami Sel, bukas na ang birthday mo, kumbatero. Andyan, pinagbalot kita dyan. Meron ako regalo sa iyo. Maraming salamat. At si Mother, meron ding surprise sa iyo. Ganun. Ganun. Talaga. Sinabi surprise. Advance. In-announce. May surprise binanggit. Kaya pala, hindi ako kinikibunin. Tinan mo. Napansin mo. Napansin mo, ha? Sama na loob si Mother sa akin. Surprise yan. Surprise yan. Baka sabi ko, hindi kaya mamaya sampigahin na lang. Sinurpresa ako dito. So sa Tagaytay, Kumbatsero, talagang naka-factor in na dapat lagi. Lalo pag weekend, Traffic. Ang traffic. Pero iba naman ang lamig. Dito sa Metro Manila, matraffic na, hindi pa malamig. Nabanggit mo ang traffic. Kanina, matraffic daw sa NLEX, ha? Narinig ko yung nire-report ni Reynadar habang siya ipapunta sa SBMA para sa turnover. May turnover na pala. Ngayon na pala yung turnover ng bagong SBMA chairman. Mabuti naman at maayos yung walang masyadong issue ngayon, yung mag-ahabol pa, magpapile pa ng kaso dahil may fixed term, sasabihin pero may fixed term. Pero yun ang report sa atin ng ating bubwit na sumideline. Sabi daw nung... Kinapos na naman ba ng allowance kay Lakay yung bubwit na yan? Yung bubwit minsan Sumasideline. Sabi, binanggit daw nito si JT. Hindi si Jotarok aka Popoy kundi si Jonathan Tan. Si Tantan. May fixed term ako kaya nga yun daw ang una. Nung sinabi daw na ganun, sige, ilaban mo yung fixed term mo. Balita ko nga kumuha pa ng isang yung pinakamalaki at pinakamagaling na law firm dito sa Pilipinas ngayon Ganun, Ewan ko lang kung sumubok lang na kumontak o kung itutuloy. Nagkonsulta muna siguro. Kasi pagkatapos ng, di ba binanggit ko sa'yo, nung last Monday last week, pinapunta sa palasyo. Kinausap niya, sige, maghanap ka ng isang government agency na pwedeng malaman kung bakante at na malilipatan mo. Kaysa mag-aaway pa kayo dun magordong ka pa dun napaglubag naman pala. Di ba, balita, DILG Undersecretary na pala ngayon Oo nga pala So wala nang gaso. Hindi na maghahabol. Kaya yung law firm, na ganda pa naman ng payo ng law firm, laban mo yan. Laban mo yan. May karapatan ka dyan. Wala na. Lungkot siguro ng law firm Tatagain sana Sabi siguro, laki na kinita nito. Laki nito. Sino ba yung narinig kong super overspeeding daw. Overspeeding daw. Yung binabanggit sa kanya Hindi maganda yung kwento. Sana naman yung pagpalit ng bago, ano pangalan ng bago, Kumbatsero? SBMA administrator. Anong nung bago, Yuel? Alinio. Commodore Alinio.
Pero may isang problema dyan. Doon pala mismo nagninegosyo sa SBMA. Dati sa ano yun sa yacht club Sa yacht club. Pero hindi lang yung yacht club. Meron pang ibang negosyo doon sa Subic. So may conflict of interest. Hindi ba? Ano ba? Yun ang ating sinasabi lagi Wala namang masama sa conflict of interest dahil wala namang may maituturo ba kayo sa amin na mula sa business sector tapos ini-appoint tapos ay walang conflict. Meron talagang conflict. Kahit ba sa divest na yan. Divest pa raw Kalukuhan yung divestment, sila pa rin naman may-ari nun. Ang sinasabi lang natin, kung doon mismo yung negosyo mo. Medyo magtatanong ka doon wala bang iba? Siyempre tatanong, wala bang ibang magaling diyan? Wala na ba? Oo. Ko naman yan ang kailangan naman sa SBMA management management. Marami tayong magagaling na may managerial skills na matino at walang negosyo sa loob. Mahirap kasi, mahirap talaga kung batyero ka pa. Ay nako, di bali natin susubaybayan natin yung SBMA na yan dahil isa yan sa nagpapasok ng pera ng kwarta sa pamahalaan at isa rin yan sa nagpapasok ng malaking kwarta sa bulsa ng kotakot-takot na mga mandarambong. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Yung number 1 hacker daw po sa Asia, abay nahuli dyan sa Las Piñas. Aba. Number 1 hacker. Number 1 hacker. Pinoy ba yan? Pinoy, kumbatsero. Matindi tong hacker na doon. Nakausap mo na ba to, Yuel? Aba, baka si Kapusong, ba't ba tinawag mong Kapusong si Yuel? Yuel si Kapusong. Puro puso doon sa Viber group kung sa bagay. Gano'n mga Kapusong. Akala ko lilipat na si Yuel Akala mo Hindi lilipat yan. Napalundag ako sa Viber group natin Sabi nga ni Yuel, ha? Lilipat? Doon? Ganon yung pagkakasabi, ganon. Grabe ganon sa akin. Andito ka na sa number 1, nasa kama ka na lilipat ka pa sa sahig. Kung alokin ka ng matindi. Tanungin mo si Yuel. Yuel, ano? Hindi pa rin daw. Kahon. Sabi, kahon. Kung dagdagan yung inaalok na matindi. Bakit? Dito ba hindi kayang tapatan yan? Sa bagay, diba? Kaya kung nakikinig si Attorney Reg, si Boss Jun, yung ating yung Three Kings natin. Tsaka si Sir Jun. Sir Jun, Nick daw. Kuya Joms. Medyo alam nyo na, ikahon nyo na to si Yuel. Ikahon nyo na yan. Lagyan nyo na ng kontrata. Lagyan nyo na ng ice cream sa ibabaw ang kontrata niya. Mga badali pa ng iba yan. Baka habang bata pa. Parang si Konya, parang sino yung rising star ngayon ng Utah Jazz, si George. George, yung bagong galing kumbatsero, kaya yung Utah Jazz ngayon, mga arangkada. Kaya ba yung mga ginagawa natin dati? Yung ginagawa mo, hindi niya kaya. Yung ginagawa ko, kaya niya. Si kumbatsero, kung napanood yung mag-basketball to, nakapagsasaing sa ere. At 4 na una ba? Sa tagal. Sa tagal. Ang mali lang, ang problema lang, sa ring ng kalaban. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Yung antabayanan nyo yung number 1 hacker in Asia na yan. At bakit ba siya tinaguri ang in Asia? Number 1 kumbatsero na nahuli. Parang ito rin yung nahuli dati pa sa kung ano-anong mga kaso. Di ba pag ganyan kinukuha ng mga kung magaling kang hacker sige sa akin ka na lang. Yun lang nag-imbento nung I love you virus. Tagapandakan. Tagapandakan. Siguro milyonaryo na ngayon yun dahil kinuha ng di ba kinuha ng Amerika yan? Ang totoo kumbatsero,
Hindi na kailangan kunin pa to ng mga private agencies eh. Pag nakita ng gobyerno, alimbawa yung CICC. CICC. Yung CICC saka Yusek Alex Ramos. Alex Ramos. Total naman wala kayong magawa diyan. Walang magawa. Wala naman kayong magawa diyan at narinig lang namin na nagpapasiklab kayo nung nag-file na ng kaso si General Acorda. Saka lang sabi ba naman dapat sabi ba naman, General Acorda, huwag kang mag-alala, may ebidensya kami dyan. Kaya nga nag-file ng kaso si General Acorda, meron ng ebidensya. Hindi, kuha namin, nakontak namin yung YouTube saka Facebook. Nakontak na nga ni Acorda yung YouTube saka Facebook. Kayo nga ang dapat na unang kumikilos para dyan ayan, kunin ng gobyerno yan, di ba? At hindi lang sa paglilinis, kundi para din susubukan yung pang-testing kumbatsero ng mga system natin na kung ano ba ang gagawin ng isang hacker. Totoo. Ayan. Babasahin mo yung nasa isip niya. Ngayon, iyan ang gawin mo rito para protektahan mo itong mga system natin. Eksakto. Malaki yan. Ako, napakagandang kaysa sa ikulong yan, dalhin sa Manila City Jail, o hindi, sa Las Piñas pala nahuli. Sa kung saan man, baka pakinabangan yan ng gobyerno. Jerry Bang at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Pakarga na kayo mga nakikinig sa atin ngayon, kung may pampakarga din lang kayo, total sweldo ngayon. January 15, yung mga motorista na mag full tank na kayo. Full tank na, tataas daw. Oo, malaki tataas ng diesel. Magkano daw? Halos piso daw eh. Naku, malaki-laki nga pala yan. Malaki-laki nga pala yan. Kaya pwede nang magpakarga ngayon. At mamaya mayroon tayong follow-up doon sa good news para sa ating mga OFWs. Yan. Obo, meron na kayong lounge, ha? Nakita ko nga yung lounge. Ikaw ba yung nagpadala sa akin nung... andyan. May video tayo. Papakita ho natin. Ito na pala. Napakabilis naman talaga. Ito yung lounge. Ito karaniwan doon sa mga hindi pa nakakasakay ng eroplano, doon sa mga bumibiyahe, sasakay ng eroplano, kaya makakapasok ka lang sa lounge kapag ang ticket mo ay business class. Pagkamahal-mahal nun. Ay, sus Mariano Kaindo. Ito ngayon, ang mga OFWs natin, kahit economy lang, kahit promo lang yung kanilang ticket. Gusto kong mag-lounge may lounge. At dyan sa lounge, may libreng pagkain. May libreng pagkain na rin. Tinan mo nga naman yan ay para sa mga OFWs. Para sa mga OFWs natin. Ito mga si Ateng. Si Ate, kain ng kain. Nakikipagbidahan Nguya ng nguya. Ibig sabihin, talagang komportable siya sa lugar niya. Ganun tayo. Minsan, nakikipagbidahan talaga. Mamaya, babalikan ho natin yan ang napakagandang balitang yan para sa ating mga OFWs. ACS Balita! Susunod na! Sandali lamang, meron tayong nagmamabilis na! Flash Report! Flash Report! Eto na pala, kaya pala matraffic kanina pa dyan sa NLEX papasok ng Metro Manila. May aksidente at may patay! RH23, Edwin Duque. Kami Edwin! Jerry Katunying, andito tayo ngayon sa bahagi ng North Luzon Expressway sa Bikawayan, Bulacan, kung saan ay kinumpirma ni Ginoong Ruben Ignacio, spokesperson ng North Luzon Expressway, na isa yung namatay na sakay ng L300 van na pumangga sa isang expander habang ito'y minamaneho kanina na alas 3:30 ng madaling araw. Bago mag-alas 5 ay nakuha na ng mga tauhan ng NLEX yung L300 van, isang expander at isang truck na involved sa karambola. Ayon dito, yung driver ng L300 van na patungo sa ng probinsya na galing ng Balintawak ay umano'y nakatulog. Tumawid sa kabila. Sa kabilang Mario. Kabilang lane, nasa loob niya yung patungo ng Balintawak. Papasok ng Maynila. Sakay nitong expander na si Ginoong Romeo Alipio. Napakaganda ng usapan na nila, kwentuhan ng mga kaanak na papuntang galing ng Pangasinan, papunta sana ng Maynila. Nang biglang kumalampag ng malakas. Metal rig yung L300. Dahil matapos itong masalubong at bandayan itong expander na kulay gray,
ay bumangga pa doon sa isa pang kasunod na truck. Kaya ayun dito, nalaglag mula sa L300, isa sa mga pasahero ito dahilan ng kanyang kamatayan. Exact location yan? Edwin, exact location yung banggaan na yan? Paggaling ka ng Mikawayan to Balintawak, mga 100 to 200 meters ang pagitan mo doon sa pinaka-toll gate ng Balintawak. Ngayon yung involved na mga sasakyan ay nasa bahagi na ng Valenzuela. Dinala, sinakay ng truck yung L300 na puti. Yung expander nakasakay din, talagang UP at kasi yung kalahati nitong site kaya sinalobo at banday nitong L300 van alos din na may larawan sa UP. At na-permission nito yung driver na expander. Yan ba yung part part ba ng NLEX na wala pang walang center island, walang harang para makatawid yon? Walang center island. At yung pagitan nito, yung plastic barrier na orange, kaya mabilis siyang tumawid, no? Kasi kung yung semento sana, concrete barrier, hindi sa agad-agad makatawid doon dahil matigas. Pero kaya dahil plastic barrier, pagtawid nito, automatic, sinalpok niya yung expander na gray at kasabilis sa lakas, tumawid, bumanda pa sa isang truck na kasalubong din. Kaya totally wreck yung L300 van, UP talagang sira yung kabuang katawan nito, lalo na sa bandang harapan. Naitabi na Edwin. Naitabi na, nasa Valenzuela na, pumunta ng toll gate. So unti-unti nang nakakausad ang mga na-traffic diyan. Kanina sabi ni Reinader nasa 3 kilometro haba ng traffic diyan. Tama na Jerry, talagang inabutan pa nga namin kanina, medyo mabagal pa. Pero nung naalis na yung isa pang truck, ayun, gumalaw na, kaya nakalusot na rin kami. Sa totoo lang, alas 3:30 at bago mag alas 5, bago tuluyang na ako, ang epekto nun, alas umabot pa ng hanggang alas 6 ng umaga. Balikan mo pa kami sa mga follow-up mamaya, Edwin, ha? Yan ba, mula pa rin dito sa North Luzon Expressway, ako pa rin sa Restaurant 3. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Iba bang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita? Oras po natin. Mr. Jalom Tang, Lakyam Diap Gohun, 6:25 ng umaga. This time check is Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 15 ng Enero 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Palawan, pasok sa Traveler's Choice Awards ng TripAdvisor. Panglao Bohol, pasok naman sa top 10 trending destinations for travelers ng isang international travel agency. Pilipinas, ikatlong pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia. Malakas na El Nino mararamdaman na sa Pebrero sa ilang lalawigan sa Luzon. Presyo ng diesel nakaambang tumaas ng hanggang piso kada litro bukas. Pinoy na tinaguriang number 1 hacker sa Asia, arestado sa Las Piñas. Barangay Kagawad, natagpo ang patay tadtad ng saksak sa Calapan Oriental, Mindoro.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. pasok ang Palawan sa Annual Traveler's Choice Awards Best of the Best. Best of the Best ng TripAdvisor ngayong taon. Pumang-apat ito sa most trending destination. Una ang Tokyo, Japan. Pumapangalawa ang Seoul, South Korea. At pumapangatlo ang Halong Bay sa Vietnam. Inilarawan ng TripAdvisor website ang Palawan bilang slice of heaven. Of an island that's teams with exotic wildlife, quaint fishing villages, Really? and UNESCO World Heritage Sites. But why? You know. Samantala, pasok naman sa Bookie ba talaga to o Booking.com? Bookie.com, isang international travel agency ang panglaw sa Bohol sa top 10 destinations na pinili ng 27,000 tourists sa 33 mga bansa sa buong mundo. Inilarawan ng nasabing travel agency ang panglaw na isang maliit na tropical gem na sikat sa white beaches, world-class diving spots at mga outdoor activities. Sama mo naman ako dyan sa Pangalaw, Kumbatsero, minsan. Ay, ako nga isama mo. Hindi pa rin ako nakapunta dyan. Sa Bohol, oo. Oo. Maayong buntag po, kaninyong tanan, mga taga-Bohol. Matanaw ba diha? Gising na ba kayo? Alas 6:33 ng umaga, umangatlo ang Pilipinas ay tinuturing na pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia batay sa Global Law and Order Report 2023 ng American analytics firm na Gallup. Ikinutuwa naman ito ng PNP, patunay na mas tumaas daw ang tiwala ng mamamayan sa mga alagad ng batas. Sa pag-aaral ng Gallup, tinanong ang mga respondent tingil sa kumpiyansa nila sa local police force at kung pakiramdam ba nila ay ligtas sila kahit na naglalakad mag-isa sa gabi. Nakakuha ang Pilipinas ng Law and Order Index score na 86. Ba? Sumunod sa Vietnam at Indonesia na kapwa nakakuha ng score na 90. Pagdating sa buong mundo, nakapasok ang Pilipinas sa top 40 countries na may mataas na score mula sa 140 na mga bansang kalahok sa survey. Yun! Sa ibang balita, mas malakas na El Nino ang posibleng maranasan sa ilang bahagi ng bansa pagpasok ng buwan ng Pebrero. Paliwanag ni Dr. Nathaniel Servando, Pag-asa Administrator, sa pool ng malakas na El Nino, mga lalawigan ng Benguet, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Cavite at maging ang Palawan. Alas 6:34 na ng umaga, ating Marilen Lagniton. Ay, ating Marilen. Naimbaga bigat kada kayo amin na po, agriin kayon, gising na. Kasado ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, epekto ng patuloy na pag-atake ng mga terorista sa commercial ships sa Red Sea. Ayon sa Unioil Petroleum Philippines Incorporated, posibleng 80 to 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel habang katiting na 20 hanggang 40 sentimos kada litro sa gasolina at kerosene. Yung pagkakasabi ni Giselle lang, katiting lang yung itataas sa gasolina saka sa gasolina saka kerosene. Parang nalilitan siya. Magkano daw ba? 20 hanggang 40. 20. Katiting. Yung katiting siguro, pang rollback yung termino na yun. Pero pag price hike, pag price hike, maging happy na tayo doon. Alas 6:35 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Isang Pinoy na tinaguriang #1 hacker sa Asia ang nadakip ng mga operatiba ng NCRPO sa isang operasyon sa kanyang bahay sa Las Piñas. Inaresto ang suspect na kinilalang si Edgar Silvano Jr. Si Junior! Sa bisa ng search warrant na ipinalabas ni Judge Elizabeth U. Guray ng Las Piñas RTC. Ayon kay Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Pareho pala ng Junior. Ang NCRPO Director taong 2021 nang bansagan itong si Silvano bilang Asia's
#1 hacker. Yan. Obo, siya ba yan? Siya ba yung... Ganda. Medyo malaki pala katawan. Oo, pero yung isang picture kanina para talaga... Ayan, oh. Siya ba yan? Siya ba yan? Mukhang siya yan eh. Talaga. Nang i-hack niya ang isang international financial institution sa Hong Kong, kaya siya nakulong doon. Nasamsam sa suspect ang isang baril. Naku po, may baril, 9mm. 11 cellphones, mga tablet, laptops, wifi router, at iba pa. Samantala, sinabi naman ni General Nartates na noong 2016 ay naaresto rin si Silvano ng NBI at nakuha na ng mga peking credit card na may pangalan ng iba't ibang tao at ang kaso ay patuloy na dinirinig sa korte. Ayan, ako. Baka mayroon program na pwede dito sa taong ito kung batsero, kung talagang mahusay ito. Pero kailangan alamin muna natin kung talagang mahusay. Kung talagang mahusay. Pagka hindi mahusay, pakulong nyo na lang. Pakulong. Dalhin nyo na kagad sa bilibid. Baka naman, meron kasing mga ganun yung bang ang ganda ng billing. O kaya nakachamba lang. Nakachamba. Halimbawa, parang galing nitong bata ko na to. Iba to naku, grabe, kahit nakatalikod, nakakashoot to. Nakachamba lang. Nakachamba lang, hindi na naulit. Hindi na naulit. Sa buong season, wala na. Kaya kailangan alamin ni General Nartates. Baka pwedeng pakinabangan ito ng gobyerno sa tindi ng problema natin ngayon. Sa cyber security. Kung batserong tinatawag na PBA PBA. At total naman, napag-uusapan po na. Basketball. Meron tinatawag na plea bargaining agreement. Yun, pwede nga. Itong taon to, #1 hacker talaga sa Asia. Magaling talaga. Yung bang pakikinabangan para protektahan ang mga firewall, ng computer system, database. Gamitin na natin to. CICC, mga taga-DICT. Alam nyo na, dapat yung baka gawin. pwedeng gawing undersecretary to. Kaya ikulong nyo, sabihin nyo, sige, ikukulong natin ito, pero dito sa igawa nyo na selda, dyan sa DICT. Pwede rin. Diba? Maraming pwedeng gawin. Huwag nyo nang gawing undersecretary. Parang gusto mo namang ipalit kay Yusek Alex Ramos. Pwede rin naman siguro kung talagang magaling Susunod! Hito mo! Kakain tayo ng pizza, kumbatsero. Alam mo kung yung masarap na pizza? Arnelis Pizza. Arnelis Pizza. Mamaya, dahil birthday mo na bukas. Sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:39. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. ACS Balita. Napaigtad si Tatay Bonnie Aporo. Bonnie Aporo, nung sinabi mo yung Arnelis Pizza. Nakatikim daw ba siya nung dati? Nakatikim yata siya. Hinahanap nga niya daw Hinahanap. Tama-tama. Makakausap natin si OWA Administrator Arnel Ignacio dahil binuksan na po itong VIP Lounge para sa mga OFW dyan sa Terminal 1 sa NAIA. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, mayroon ng matatawag na sariling lugar ang mga OFW sa NAIA, tulad din ng premium lounges na nagagamit ng mga privileged travelers. Ang mga privileged travelers, yan yung mga may pera, pambayad para makapag-business class at magkaroon ng lounge. Ang bagong airport lounge ay bukas 24 oras. May libreng pagkain, serbisyo at amenities. Ayun. Sinabi ni Speaker Romualdez na ang OFW Lounge sa isang joint project ng Kamara, OWA, Department of Migrant Workers at ng Manila International Airport. Galing, ano? Eto na, si OWA Administrator Arnel Ignacio. Magandang morning!
Magandang morning sa inyo, Katunying and Jerry. Apo. Good morning, good morning. Good morning. First of all, asan na ba yung Arnelli's Pizza? Nagsara na eh. Ganon ba? Tayo pa naman naghahanap. Ito nga si Tatay Bonnie. Naging gawaan na ng buhok. Ay, mas maganda. Naging creative hair system na. Oo. Sayang naman, no? Kaya yung bubuhayin ko yan, bubuhayin ko. Bubuhayin natin yan. Maraming, alam nyo ngayon, pagka food business, malaki ang laban eh. Lalo pat sa online, ang bilis ng order ngayon. Anyway, hindi naman yun. Natuwa lang kami sa pizza. Ang dali kasing ibenta nun eh. Ang ganda nung OFW lounge administrator, ha? Maganda. Talagang, alam nyo, lahat yan yung, kasi gusto, siyempre, yan ang utos ni Presidente at nakabantay talaga si Speaker. Kaya, yung construction yan, kahit nasa aeroplano ko, kumukonekta ako sa wifi para doon sa mga gumagawa dyan. Yung, pati yung mural dyan, talagang kahit madaling araw, tinutukan natin yan. Kaya nakakatuwa, meron akong sinensen yung video, yung OFW, pinagamit, pinatest namin. Medyo, pagbigyan nyo lang kami, bumuebuelo pa lang, pero operational na. Akala ko magrereklamo kasi umiiyak. Ito nga yung makap ba sa'yo? Itong yung makap Ang sabi yung nanay daw niya, OFW, kapatid niya ay OFW, sana raw na tikman itong ganitong pag-asikaso. VIP sila dyan eh. Talaga. Oo, nakakatuwa kasi alam mo, pag pumapasok sila, para bang, teka muna, pwede pa kami rito, may bayad ba to? Pag sinabi ko na walang bayad dyan, sige, magkape kayo dyan, hanggang manginigan laman niyo. Basta, sa inyong lahat yan. Oo. Pwede na talagang maging, mas maaga nasa airport na, mag-check-in na, para mag-enjoy na yung amenities nitong OFW lounge. Anong kailangan dito, administrator? Kailangan bibiyahe ka papunta sa trabaho o kahit na ikaw ay OFW na on vacation pa lang, halimbawa magbabakasyon ka lang sa Hong Kong, pwede mo pa rin gamitin ito? Basta ikaw ay OFW na palipad, paalis. Kasi hindi ba madalas lalo na yung Terminal 1, maliit, wala silang mapwestuhan. So dito, pwede silang mag-coffee dyan, merong puro dipindot na ang nilagay ko dyan. Meron lang pang instant at saka pang brewed. At saka yung binanggit ni Speaker, yung kailangan daw yung lugaw kapareho nung doon sa mabuhay. Nasa lounge. Ganun ba? Kaya kumuha pa kami dyan. Alam niyo yung soup kettle warmer na kulay itim? Meron dyan. But of course, we will keep on improving para tuloy-tuloy. Saan banda ba yan sa Terminal 1? Saan malapit? Ito yung dating merong yung nagsara na Club Manila, yung Kaliraya ba yun nung araw? Pag nakita niyo yung Starbucks, may hagdan na yun nga lang, may kataasan yung hagdan. And we're very, very thankful sa ating bagong GM ng airport, si GM Ines, na nagkataon kapatid pa pala ng kaklase ko nung high school. So, we're really doing a wonderful job together. Ayusin na yung mga elevators. Kasi nga mataas yung hagdan. So, Administrator, anong kailangan lang magpakita ng, sabi ko nga, may mga OFW naman tayo na nagbabakasyon, hindi naman papunta sa trabaho. Sabi mo, pwede rin basta OFW. Ipapakita lang, may ID ba silang dapat na ipakita? Sila naman na-identify naman namin niya kasi meron naman kaming record Kahit napakita lang nila yung passport lang, we know na OFW sila. Kasi meron kaming e-care system sa OWA at lahat yan nakakonekta dyan sa OFW lounge. Papakita mo lang. Pati pamilya. Pwede? Yun lang ang kung kasama nila na sa biyahe, kung kasama sa biyahe.
Pwede Oo, rin. Madali naman yan. Madali nang ayusin yan. Basta sila ay magkasa-kasa dyan. May Mm. wifi dyan at saka yung this was inspired kasi nung, di ba, nung mga last year pa ito Last year pa namin nasa isip dahil may mga naiiwan ng eroplano dahil yung iba nating OFWs medyo nalilito dun sa military time. Oo nga. So dyan, nilagyan na namin, full guide sila dyan. Para hindi lang sasabihin, ba't ang daming numero. Pagkatapos yung medyo nabibigyan sila ng mga last instructions, kung last reminders bago sila umalis. And yun, para kumbaga handang-handa sila. At hindi naman yung parang kung saan-saan ang pwesto. Nakikita natin yung mga OFWs, administrator kapag bibiyahe. Lalo na kung puno yung mga gang chairs dyan dahil sa dami ng mga pasahero. Kung saan nakasalampak Nakasalampak lang sa sahig doon sa mga hallway. Dito pwede silang sumalampak dito, carpeted dito at saka pinadagdagan namin yung aircon para komportable. May wifi din dyan. Tapos i-improve pa namin yung ilan ang capacity niyan? Yung full seating capacity? Siguro, pwede rito 50. 50. Ganyan. Oo. Although, kasi madaming nagtatanong sa amin pagka nagpo-post, paano kami kakasya dyan? Hindi naman talaga ito sabay-sabay. Hindi naman sabay-sabay. Oo. Depende pa rin yun sa mga flight. Pero may gastos ito, administrator. OWA ang nagpagpopondo rito? Oo. So, sinimulan na to ng OWA and we're very, very thankful sa Congress dahil sinuportahan nila kami dito. At saka lalong-lalo na rin si Speaker at saka si Zamboanga Sibugay First District Representative, si Kong Wilter Palma. Inintroduce itong bill na to. Siya pala yung author ng bill. Oo. And then, pero kasi nga, nagkasundo-sundo yung mga konsepto Dahil last year nga, iniisip na namin na sana may pwesto yung OFW para sa mga last instructions. Kasi yung katulad ng misa, may bumabiyahe, tourist ang visa, tapos maghanap ng trabaho. So nakakausap para nabibigyan pa namin ng karagdagang briefing. And ang nakakatuwa lang dito kasi we got all the support from the Senate, from Congress. Naging kaibigan na natin sa trabaho yung mga kongresista, sila Congressman Ronzalo, Magsino, Senator Rafi. Kumbaga, parang masarap na trabaho dahil we got all the support. And nakita niyo naman si Speaker, alam mo, nagulat talaga ako na dumaan pa siya doon. Yun nga, tumikim pa nung biskwit. Akala ko lugaw. So, ito talaga ay mararamdaman ng mga OFW natin na special treatment sila. Di ba? Oo. Naku, pag makikita nyo yung mga OFW na pumapasok, yung nakakatuwa. Kasi yung kanilang facial expression sa initial nilang entry, para bang gusto magtanong, talaga ba pwede kami rito? At sige na, umupo kayo dyan, gawin nyo walang limit ito, ubusin nyo yung pagkain dyan. Nakakatuwa talaga. Malamang hindi pa sila sanay dyan, baka naman uubra, total ay dumadaan naman sila sa counter, sa pag-check-in. Ang kanyan, ano ba, kung sa Mabuhay Lounge, bibigyan ka nung may yan kasama doon sa extra papel may extra na kaagad. Baka pwede kung OFW ka para makita din nila yung lounge. Kung pala kayo, bibiyahe pala kontra ko, babalik pala kayo sa Qatar o sa OFW pala kayo. Ito, meron po kayong ticket diyan. Kasama ng boarding pass. Kasama ng boarding pass. Sige, ma-manage natin yan. Medyo kasi hindi kalakihan yung hindi masyadong malaki area, but we will see what we can do para ma-accommodate at mabigyan natin sila ng ganitong uri ng treatment at napakasarap sa pakiramdam. Ito, may tanong si Aris Magtoto. Hindi pa na tanong, obserbasyon. Sana pati ang T3 meron. Sabay, nagsisimula na kami sa construction. Kamo, hinay-hinay lang. Secret pala yun. Sa bagay, sinurprise nyo kami dito. So, Terminal 1, meron na T3 under construction. Yung sa Clark, tsaka saan pa may international? Sa Davao. Sa Davao. Actually, ang Clark, yan ang talagang naunang meron. Kailangan na lang siguro lagyan ng supplies. Yan ang talagang unang meron. Pero hindi, siguro sisilipin namin para
approximate yung operations din dito sa Terminal 1. And sabi nga, yun ang binilin sa amin, di lahatin yun na. Ako po, buti na lang nung una kong kurso, architecture eh. Ganun. Nagagamit ko ngayon. Kala ko chef. Alam mo naman ako, dahil ko na pinasok eh. Okay. Talagang ang sarap ng pakiramdam na yung aming pinagsisilbihan ng OWA na OFW yung diretso mong nararamdaman. Nung dating entertainer ako, pagka kumakanta ka, nagpapatawa ka, kung nakikita mong diretso yung kanilang reaction. Ito, yung serbisyo, nakikita mo talaga na, nakakatuwa talaga pagka sila ay nandun sa loob ng lounge. Okay. At kain ng kain. Administrator, maraming salamat at congratulations. Thank you. Magandang morning. Magandang morning. Administrator Arnel Ignacio, congratulations sa ating mga OFWs. Sugod na. Gamitin nyo yan. Kung ito, pribileyo para sa inyo yan. Hindi pwedeng pumasok niya kahit may mabuhay miles pa sila. Wala, hindi pwede. Kahit naka-business. Kahit naka-business ka sila, hindi pwede dyan. Basta't OFW lang dyan. OFW lang. Ayos. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH number 1. Mother, where is father? Pwede ba nating, ayan tama, andyan na, dumating na si, maganda't tayo ay pinaunlakan ng ating panauhin na si Sherwin Alparo. Ay, salamat naman at maraming salamat. Isang karangalan na tayo ay mabisita ni Sherwin. Baka pwede nating makakontak si Congressman Pulong Duterte. Bakit naman? May mga kumakalat kasi ito, may mga sa mga iba't ibang Viber group, anong tawag doon? GC, group chat. Group chat, na ito raw si Kong Pulong nung siya ay nung unang manungkulan bilang kongresista sa panahon ng kanyang tatay. Nakakuha ng 51 billion pesos. Para sa kanyang distrito sa 1st District ng Davao. 51 billion sa loob ng 3 taon? Sa loob ng 3 taon. Totoo ba yan? Kaya nga sabi ko, ano ba to? Paninira na naman ba ito kay, sa mga Duterte, lalo na kay Kong Pulong? Kumakalat na pala ito ngayon. Kumakalat, kumbatsero. 51 billion in 3 years. Kaya kung ako naman si Kong Pulong, kung nakatikim ka ng 51 billion. Talagang mabubusit ako at bibigyan lang ako sa isang taon ng 500 million sa distrito ko. 51 billion, so kung in 3 years yun. So taon-taon, meron siyang magkano? Mga average na 17 billion. Oo nga, 17 billion. A year? A year. A year? Totoo ba? Ako hindi ako... Kaya nga, isang distrito lang yan, ha? Isang distrito lang. Hindi isang bansa yan, ha? Kaya sa mga taga Davao, mga taga 1st District ng Davao, habang inaalam natin kung totoo ito, tingnan nyo nga yung paligid ninyo. Tingnan nyo nga yung lugar ninyo. Ano bang pinagkagastusan ng 51 billion dyan sa inyong lugar? Baka naman lahat ng kalsada dyan, kung batsero ay konkreto na. O baka naman puro flyover na dyan sa 1st District ng Davao na kasi yan. Kasi kung 17 billion na infra... A year, grabe napakalaking, yun. Napakadaming salapi nun. Oo nga Nako, gano'n na pala talaga ngayon ang pero gusto ko sabihin kung Bachero, hanggat hindi ko nakikita ang mga dokumento dyan, kaya hindi kinukumpirma mismo ni Kong Pulong kaya yan. sabi ko nga hagilapin natin Sherwin, Mother, si Kong Pulong para baka may mga naninira na naman sa kanila. Baka ito ay parte ng
Black propaganda laban sa mga Duterte. At syempre, ang tama rin doon sa tatay niya. Dahil habang nakaupo ang tatay niya bilang presidente, ganun palang nagpapakasasa, parang ganun. Ang itsura, namunini sila ng gusto. Niisip ko tuloy kung Bachero, kung 51 billion, ito kung lang naman hindi ko naman sinasabing totoo yung 51 billion. Pangalawa, hindi ko rin sinasabi na totoo na nagte-10% minimum ang mga congressman dahil hindi lang 10% kasi. Kaya nga. Hindi ba ilagay mo na lang. Ilagay mo na lang ng 10%. Ang 10% ng 51 billion 5.1 billion. Antindi pala, no? Ganon ba 'yon? Yun ba yun? Bachero. Mario Sepano. Yun mismo yun. Antindi. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Number 1. Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. 10%, 5.1 billion. 5.1 billion. 10% lang yun. 10%. Wala namang pumapayag ngayon na 10% lang. Wala na ba? Walang pumapayag niyan. Sasabihin, kapag nakarinig ng isang kilala kong sasabihin, ang tanga mo, pumayag ka dyan, 10 lang sa'yo, 10% ka lang. Meron akong kilala dati kong Bachero, kongresista. Pumayag siya na 5% lang. 5%. Tuwa nga daw yung gulat na gulat nga yung nakarinig. Si Congresswoman, babae po ito. Babae. Si Congresswoman pumayag sa 5? 5% lang hiningi dito sa pinatayong barangay hall na to. Oo. 5% lang. Ba't siya pumayag? Hindi naman niya budget yan. Budget ng party list yan. Dumaan lang sa distrito niya. Humingi pa daw ng 5%. Napakawalang yan naman pala. Nung una, ang bait-bait. Ang bait pa dating. Di ba, ang dating na 5% lang. Hindi pala sa kanya. Hindi pala sa kanya yung budget. Mario Cepeno. Kung ikaw ang makatanggap ng ganon, 5 billion in 3 years, parang matutulog na lang ako nun kung Bachero. Hindi na ako maghahangad ng kung ano-ano pa. Kaya mo bang ubusin in your lifetime ang 10% ng 51 billion? Medyo mahirap yun. Parang Mario Cepeno. Pero inuulit natin, hindi natin sinasabing totoo itong mga aligasyon. Kaya nga sabi natin, ito, sinusubukan po nating tawagan yung opisina ni Congressman Paulo Duterte para sa Davao para kasi kumakalat sa mga group chat ngayon ito hong aligasyon na ito na nung panahon niya, nung congressman, nung first term niya yata ito, no? First term nung panahon ng kanyang tatay na presidente, ganyan kalaki. 51 billion in 3 years ang nakuha pondo. Ang punot dulo nito kung Bachero, kaya lumabas tong balita na to na siya ring dahilan kung bakit kailangan di siguro magsalita ng DBM dito DBM, saka DPWH. Lalo yung DPWH. Sapagkat nung isang araw po, naglabas ng statement si Congressman Pulong Duterte. At ang sinasabi po niya, yung allocation na 2 billion para sa kanyang distrito, binawasan daw po. At ginawang 500 million lamang. Ayun. Pero sabi niya, hindi daw po siya luluhod sa mga tala. Mga sa kongreso. Sa leadership. O sa leadership. Para lang ibalik ang pondong tinastas sa distrito niya. Ayun. Yun po yung umpisa. Kumbaga, ang dating nun naliliitan ka pala dyan. Hindi, may dinugtong kasi sa statement niya kung Bachero na ang mamamatay naman daw sa pondo mga constituents niya. Sa first district. Kaya lumabas to. Itong mga numero na ito. Kaya sa mga taga first district ng Davao, pakiramdaman nyo nga. Kung kayo ba'y nabiyayaan, tingnan nyo ang paligid ninyo, anong mga infrastructure projects
ang pinondohan ng 51 billion pesos Medyo malaki yun, in kumbatsero. 3 years. Hindi pala medyo. Masyadong malaki yung 51, Sobra. 51 billion. Sobrang laki. Sobrang laki. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy! Engineer Tony Nanggel. 12 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. 7:12 in the morning. Bagong-bago, balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 15 ng Enero 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Panibagong tigil pasada ng piston at manibela kasado na bukas. Dalawang opisyal ng isang hotel sa Pasig kinasuhan sa hindi pagbibigay ng 20% discount sa isang senior citizen. 30 sunog naganap sa Metro Manila sa nakalipas na 11 araw ng taong 2024. Pinaslang na dentistang Barangay Kagawad sa Calapan, Oriental Mindoro nag-file ng COC noong 2010 presidential elections. Pirmang makukuha sa People's Initiative Campaign para sa Chacha, nanganganib na mapawalang bisa kapag ito'y kapalit ng ayuda. Pangulong Marcos balik Pinas matapos dumalo sa kasal ng prinsipe ng Brunei. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. 7:16 ng ating oras. Sa detalye ng mga balita, muling magkakasa ng nationwide transport strike ang grupong Manibela at Piston bukas para muling ipanawagan ng pagbasura sa PUV Modernization Program. Ayon kay Mar Balbuena, nasa 15,000 PUV drivers and operators ang lalahok sa tigil pasada para paralisahin ang transportasyon sa Metro Manila. Kasama sa panawagan ng Piston at Manibela na ibalik ang na-revoke na prangkisa ng kanilang mga kasamahan. Sinabi ni Balbuena na sisimulan nila ang protesta sa UP Diliman bago sila magkaraban papuntang Welcome Rotonda at magmamarcha patungong tulay ng Mindiola. Sa pagtaya ng Manibela, nasa 30,000 units sa Metro Manila ang hindi pa nakapag-consolidate at maaaring mawala ng trabaho simula sa Pebrero 1. Dalawang opisyal ng isang hotel sa Pasig City ang kinasuhan ng Pasig City Prosecutor's Office dahil sa hindi pagbibigay ng diskwento sa isang senior citizen sa lungsod. Kasong paglabag sa Expanded Senior Citizens Act of 2010 at gayon din sa Consumer Act of the Philippines ang isinampa sa Pasig Metropolitan Trial Court laban sa may-ari at finance director ng hotel. Nagugat ang kaso sa reklamo ng senior citizen na si Melinda Rada na ikinatawan ng isa pang senior citizen na si Attorney Romilo Macalintal na mag-check-in sa hotel noong November 2022 kasama ang kanyang kapatid. Katwira ng 5-star hotel, nakapromo ang kanilang rate kaya hindi nakwalipikado si Rada sa discount. Magandang kaso ito actually, kumbatsero. Sapagkat klaro din naman sa ilang mga implementing rules and regulations. Kapag promo, wala na yung mamimili ka. Senior discount o yung promo rate. Tama 'yon, kumbatsero. Kaya sabi ko nga, magandang kaso ito. Malaman natin kung paano magpapasya ang husgado rito. Just imagine, kumbatsero.
wag na tong sa hotel. Halimbawa, tinapay na lang. Oo. Tinapay dahil sa Katonyings lagi may discount diyan eh. Tinapay nag-promo kami. Halimbawa, dahil sa 2 days to go, magbe-best before date na yung tinapay. O mag-50% discount kami. Tapos may senior citizen na pumunta doon. Sabi yung 50%, pahingi pang 20% yun Tapos yung exemption ko pa sa VAT May exempted kasi sa VAT yung senior citizen. Ano ba yun? Hindi na pwede. Baka sabihin nung nagtitinda, gusto nyo sa inyo na lang itong tinapay. Sa inyo na lang itong tinapay. Kung lahat na lang tama ka doon, kumbatsero. Mamili ka. Gusto nyo po bang gamitin yung senior citizen discount nyo o itong itong promo rate na lang? Promo rate na lang. Halimbawa, January 15 yung expiry date ng hanggang kailan ba pwedeng kainin yun? Gusto mo kainin mo hanggang bukas. Kung pwede ba sa 20? Pwede pa ba sa 20 yun? Depende kung batsero sa klase ng tinapay Meron kasi tinapay kung batsero na kahit nasa best before date na, kung ang yung handling, meaning halimbawa, nilagay mo sa ref o sa chiller. Importante yung handling. Kahit na expired na yung, sabi mo, tapos na yung best before date. Pero nandun naman siya sa freezer mo o kaya sa chiller mo. Hindi makaporma ang mga molds dun Talaga. At importante rin talagang tinitingnan yung expiry date ng mga produkto natin. Meron daw namimili nag-i-import dito ng mga mag-expire ng mga produkto. Tsaka ibinebenta. Murang-mura dahil mag-expire na, ilang araw na lang mag-expire na. Tapos ipinapakalat sa mga kung saan tindahan dito. Pagkain, mga dilata, mga kung ano-ano. Kaya palamisan kung batsero na total na banggit mo yan. Merong mga namimigay ng relief goods. Relief expired goods. Na yung pagtingin mo dun sa halimbawa, dilata, sardinas o kaya meatloaf, expired na. Sasabihin nung hindi, pwede pa yan. Kahit expired niya, sinabi lang naman para lang masunod na merong expiry date. Ganun ba? Sabi nung iba, sabi nung mga nagpapalusot yan. Hindi ganun yun. Samantala, nakapagtala ang Bureau of Fire Protection ng 30 insidente ng sunog sa Metro Manila sa first 11 days ng 2024. Gayunman sinabi ni BFP spokesperson Fire Superintendent Annalie Carvajal Atienza na ang bilang na ito ay mas mababa kung ikukumpara sa 86 na insidente ng sunog sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Posibleng ipawalang bisa ng Commission on Elections ang mga pirmang makukuha sa People's Initiative sa pagrebisa ng konstitusyon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na mauuwi lang sa wala ang mga kinaalap na pirma sa mga botante kung mapapatunayang sinuhulan sila ng pera. Maaari rin anyang maharap sa kasong graft at malversation ng mga taong nagsusulong ng kampanya kung gumamit sila ng pondo ng bayan. Yan po ang tinig sa aming resolution, yung resolution 10650 na bilang gabay namin sa ating People's Initiative. Nakalagay po sa section 60 noon na hindi pa pwedeng gumamit ng pondo ng pamahalaan, lalo-lalo na ang purpose ay mag-secure ng signature ng ating mga botante para lang sa isang People's Initiative. Ibig sabihin, kung mapapatunayan na ang boto ni Juan o firma ni Juan, ni Maria, ni Jose ay nakuha sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera o pagtanggap ng pera, yan po ay pwedeng ipabaliwala kapag ka nandun na tayo sa punto ng verification, which is, so again, matagal pa po yun yung verification kung sakali na may ma-file application sa amin. Yan po ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. Nag-file ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo noong 2010 presidential elections ang napaslang na dentista at barangay kagawad sa Calapan, Oriental, Mindoro. Ang biktimang si Dr. Agustin Bolor, dating barangay chairman ng Barangay San Vicente Central, ay minsang nag-viral sa social media dahil sa pagsusot ito ng napakaraming alahas. Ang gulong pagnanakaw ang tinuturong motibo sa pagpatay kay Dr. Bolor na ang bangkay ay natagpuan kahapon na umaga tad-tad ng saksak. Ayon sa mga investigador ng Calapan Police, posibleng noong Sabado ng gabi naganap ang krimen dahil halos tuyo na ang mga mantsa ng dugo sa sahig at higaan ng biktima. Balik Pilipinas na sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos matapos dumalo sa kasal ng prinsipe ng Brunei.
Sa social media post na unang ginang makikitang nakaupo sina BBM kasama sina King Jigme at Queen Jetsun Pema ng Bhutan, Indonesian President Joko Widodo at Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong. Mismong si Sultan Hassan al-Bolkiah ang nag-imbita sa first couple na dumalo sa kasal ni Prince Abdul Mateen at Yang Mulia Dayang Anisha Rosna. Isinagawa ang seremonya sa Istana Nurul Iman Royal Palace sa Bandar Seri, Begawan. Susunod! Dito po! Sino itong dating sikat na love team at dating magjowa? Aba, nagkita raw. Nagkita at nakitang nagbeso-beso. Saan ito? Wala kayang magagalit. Na politiko. Bakit? Balitang yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:24. This time at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. May nagme-message sa atin dito, kumbatsero. Ang isa pa raw pwedeng matanong dun sa pinag-uusapan natin kanina tungkol kay Congressman Pulong. Kong Pulong, inuulit natin Kong Pulong, tumatawag po kami sa inyong opisina, pati dun sa cellphone number na nakapost sa inyong sa inyong website. Nakapost pala yung meron, cellphone number. Pati dun sa Congress. Ang COA, ang Commission on Audit, pwede raw rin, matanong din doon kasi may mga pagka... Sino nagsabi niya? Si Popoy? Kapopoy! Ayun, si Kapopoy. Si Kapopoy. Oo nga, pwede nga pala. Ako, kumbatsero, hanggat wala kang pinapakita sa akin na mga papeles nito, hindi ako maniniwala na may release na 51 billion dyan. Sobrang malaki yun. Ako man, kaya sinisikap nating ma-contact si Kong Pulong. Dahil sabi ko nga kanina, baka ito'y parte na naman ng black propaganda laban sa mga Duterte. Kasi naumpisahan yan kay kay Pangulong Duterte dati, tapos kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman si Congressman Pulong Duterte. Pero sa totoo lang, kumbatsero, nung naglabas ng statement last week, si Congressman Pulong tungkol dun sa sinabi niya may 2 billion na tapos naging 500 million. Parang lalo lang nakumpirma na ang mga distrito pala ngayon billion by the billions na ang pinag-uusapan. Ganun na pala katindi. Kung billion, ano ba, isang billion na lang. Dapat hanapin mo yan kung ikaw ay constituent ng isang distrito na yan na nakatanggap ng 1 billion na lang. Hanapin nyo yan. Nasaan yan? Totoo. Saan napunta yung 1 billion na yan? Baka naman yung dinadaanan yung kalsada dyan, hindi naman nagbago. Pagkatag-ulan grabe ang lubak. Pagkatag-araw naman para kang umorder ng Johnson's baby powder pag dumaan ka. At biglang pumuputi yung buhok mo. Baka naman pinagawa nga, hukayin ninyo at baka may ginto sa ilalim yan. Baka plated lang, ano ba tawag? Coating lang yung semento, sa ilalim may ginto. Baka merong gano'n. Kaya umabot ng bilyon. Pangunahing balita. Samantala, pinayuhan ni Senator Amy Marcos ang bagong talagang kalihim ng Department of Finance na patatagin muna ang tax collection sa bansa. Reaksyon ito ng senadora sa naging unang direktiba ni Finance Secretary Ralph Recto na kumolekta ng trilyones. Ayon sa senadora, sa halip na isulong ang paniningil ng karagdagang buwis, dapat na ang tutukan ni Recto ay ang tamang pangungulekta sa buwis. Marami siyang natatanggap daw ng mga impormasyon na nasa 20 hanggang 30% lang ng buwis ang nakukolekta ng pamahalaan. Dineklara ng Pangulong Bongbong Marcos ang January 15 bilang special non-working holiday sa San Pablo City, Laguna. Ngayon to. San Pablo? Sa Proclamation 441 ng Pangulo, layo ng deklarasyon na bigyan daan ng selebrasyon ng Coconut Festival sa probinsya. Yun. Nakapaloob naman sa Proclamation 442 na deklarado ring special non-working day ang Feb 6, Febrero 6, para sa 104th founding anniversary ng Konsolasyon, Cebu.
Permado ang nasabing mga proklamasyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin. San Pablo. Si Sol Aragones. Congresswoman Sol Aragones. Wala ba tayong Bokopay diyan? Wala ba tayong Espasol Aragones. Ayun, no. Sino ba mayor ng San Pablo ngayon? Si Saraw. Saraw. Ay, Amante pala. Amante. Oo nga, matagal na yun dyan nila mga Amante. Amante, naging prinsipe pa nga yun. Naging prinsipe pa, di ba prinsipe? Si Prinsipe Amante. Di ba? Nakalimutan ko lang yung alam ng isang batang-batang barangay chairman dyan sa San Pablo na nakaharap ko nung minsan. Samantala, tingnan nga natin ang biyahe ng ferry. Meron ba? Maayos ba at may improvement ba? Okay ba, ferry ko? Ayan. RH52, Edniel Parosa. Kami, Edniel! Katunying at Jerry, hindi masyadong napag-uusapan, pero magandang alternatibo sa traffic, sa mga mananakay. Itong Pasig River Ferry na libre pa rin hanggang sa mga oras na ito. Lumalapas sa traffic index niya na Metro Manila, ang pinakamabagal na metropolis pagdating sa daloy ng traffic. Mula kasi sa pinagbuhatan station sa Pasig City hanggang dito sa ating kinatatayuan sa Guadalupe Station halimbawa, 15 minutos lamang, Jared Anthony, yung biyahe ng mga ferry boat kahit ngayong rush hour. Ayon kay Miss Catalina Luna, yung pinaka-dispatcher dito sa may istasyon, ay 7:30, mga ilang minuto na lang siguro. Darating na dyan. Ngayon ay inasahang darating yung ikalawang biyahe. Libre, kamo, Edniel? Libre, Anthony at Jerry, hanggang sa mga oras na ito. Yung video natin na pinapakita ko ngayon sa ating RH-TV, yan na yung aftermath ng unang biyahe kanina. Ibig sabihin, tatapos na yung unang biyahe at inaantay natin ngayon yung 7:30 na next na biyahe nitong ferry. Ang ganda ng terminal, nakatulog na yung isang naghihintay doon. Nakatulog na si Reyna Dar dyan. Si Reyna Dar ba yun? Oo, yung itsura ng stasyon na Jerry at Anthony, mayroon dito ano ka mo? Sige, tuloy mo lang. Yung itsura ng stasyon Jared Anthony ay maayos at meron dito bentahan ng snacks. Ang assiste ng mga magpupunta rito, yung mga pasahero, pupunta sila doon sa pinaka-dispatcher, naglilista ng kanilang pangalan at first come first serve dahil nga libre ito. Yung ferry na darating, kung ilan lamang yung magiging bakante dahil nga parang busway siya ang itsura, ang siste. Kapag nagpipick up siya ng pasahero mula doon sa mga first stations, pagdating dito sa Guadalupe, kung ilan lamang yung magiging bakante at kung ilan lang yung bababa, sila lang yung papapatuloy doon sa ferry. First come, first serve. Kaya nag-ilista kanina, may pinakita ko dyan na listahan. Kaya pala, may listahan. Gaano ba kalaki ngayon? Ilan ang capacity ng mga bumibiyahing bangka dyan? Yung bangka per se ay 55, yung pinaka-maximum capacity niya. Marami rin. Marami rin. Pero dahil may mga nakasampang Coast Guard, may mga nakasampang tawa na MMDA, ang limit ng Pasig Ferry Service doon sa pasahero mismo ay 45 kada bangka. Marami na rin. Gano'ng frequency ng biyahe? Naghanap ng alternative mula dito sa EDSA na, by the way, ay ito, papakita ko na, Anthony at Jerry, dumating na. Ayan, sige, tingnan natin. Ito, papakita ko lang, promote natin yan. Mga kaibigan, ayan na po. Ito po, dumadaong na po ang isa pong ferry po. Mukhang maganda, mukhang maganda yung vapor. Open. Hindi ba aircon yan? Open din tayo nga, dahil libre, wag na umasa aircon. Air-cooled. Malamig pa naman ang panahon ngayon. Bagay, malamig pa. Nanunuot yung lamig, saka nanunuot yung Pasig River. Yung amoy. Hindi, abang andyan ka. Hindi ganun ka-amoy, Jared Anthony. Oo. Talaga? Malinis-linis ang amoy. Baka wala na. Ayan. May pababa na. Pababa na mga pasahero. Tol, kumusta? Mga papasok sa trabaho at eskwelahan. Ayan sila ngayon. Itong Guadalupe Station, by the way, ang sinasabi ng mga dispatcher dito, isa siya sa mga popular destination or should I say station. Dahil nga naman nasa Central District. Kaya itong Guadalupe, katabi nito, MRT station, katabi rin ito yung busway station para doon sa mga magbubus. At syempre,
yung malapit na to sa pusod ng Makati Central Business District. So, eto sir, kapag may mga bumaba na, ano nang mangyayari? Tsaka na papapasukan yung mga pasahero. Doon sila nag-aantay sa taas. Hindi sila pwede rin sa may puntos. Kasi itong platform na tinutuntungan natin, para to doon sa mga tauhan at syempre sa ferry. Minsan tumataas kasi yung tubig dito, Anthony at Jerry, kapag medyo maulan. Kaya yung mga naghihintay doon sa taas, mga pasahero, pababayin sila dito. Ilan yung bumaba, sir? 13 ang bumaba. So, more likely, 13 din yung most likely 13 din yung papapasukin dito. May naiwan sa loob. Pasahero sa Pasig River. May mga naiwan sa loob, Edwin. Edniel. May mga naiwan. Marami pa ito. Sige nga. Pwede mo bang pasukin? Abang iniintay. Silipin natin. Abang wala pa yung pasahero. Ayan. Tatapak ako. Excuse me po, sa DZRH po. Ayun. Salamat po, Kuyang, sa pagpapahintulot na makapasok ang DZRH dyan. Maalis na. Dito. Paantarin nyo na. Paantarin nyo na. Kasi sila tayo. Ito yung itsura nila. Okay. Maayos, Saka maluwag ng legroom. Pwede si Kapopoy dyan. Ang luwag ng pagitan ng mga upuan Parang reklamo sa traffic ni Kapopoy. Ito, Poy, ha? Ayan. Ganda. Ayan, ito yung itsura nila. Maluwag nga pala, Oo. Parang yung itsura ng ferry na sinasakyan natin din sa Ayan, nagpapasukan na yung mga bagong pasahero. Medyo bilis-bilis ang pasensya na. Yung sinasabi ng pamunuan ng Pasig River Ferry, Anthony at Jerry, yung karaniwan sa mga popular na stasyon na binababa nitong mga ito, tundot talaga sa Maynila, yung mga papuntang Divisoria, Intramuros, at kung di ako nagkakamali, bubuhayin din yung papagandahin yung PUP station na direkta doon sa Polytechnic University of the Philippines main campus sa Santa Mesa, Maynila. At magtatayo din na iba pang mga istasyon sa mga susunod na buwan. So yun yung itsura doon sa loob, lumabas na tayo dahil para makaupo na, makadaan yung ating mga kababayang pasahero na gagamit ng Pasig River Ferry from 6 a.m. to 6 p.m. alas 6 ng gabi. 6 to 6? Itong Pasig Ferry na ito. Ang frequency ng biyahe, partner, gano'n ulit? Galing sa pinagbuhatan, 15 minutes. Papunta rito. So kung ikaw ay maglalag travel ng rush hour, tapos magagaling at same destination, hindi na rin naman talo dahil mabilis na yon kung rush hour. Gaano kadalas ang dating ng bangka? Yung schedule ng biyahe. Yung kanina, kung Guadalupe Station lang, yung first na biyahe ay alas 7 ng umaga, tapos na yung 7:30-ish yung second na biyahe. Tapos meron ulit yung intervals. Kailan yung third biyahe, sir? Anong oras yung third na biyahe? 8:30 na. So iba-iba rin pala. Hindi rin constant yung pagitan nila. So dapat 7:30 tapos 8:30. Naku tiyempo pala, Edniel. Bukas, hindi pala, sa Wednesday, January 17, merong ilo-launch ang Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ito pala, kumbatsero, ay Pasig River Urban Development Project Showcase Area Launch. Ang ganda sa may Jones Bridge, bubuksan na, kumbatsero, pero ipapakita din nila kung ano magiging itsura ng Pasig River, yung mga magkabilang gilid, parang maging esplanade. Sa kanyan, in 2 years daw matatapos yung project. Ayun. Tama. Mga proyekto na yan yung yung paglilinis din sa iba pang tributary ng Pasig River. Mamaya ang MMDA at DLG ay magtutungo naman sa San Juan River para sa nasabing urbanization o urban project ng Pasig River. So yan ang latest mula rito sa napakagandang alternatibo para sa mga commuter, ang Pasig River Ferry Service, partikular sa Guadalupe Station. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang morning at happy birthday kay Kuya Nelson Montoya. Magandang umaga rin kay ating OPEC Raspado ng Angono, Rizal. Yun. Boss RSA, Ninong. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday kahapon. Tayo dyan.
Laban tayo dyan, boss RSA. Laban tayo dyan. At happy 45th birthday din pala kay Attorney John Abigail Ponce Rojas na nakatutok din sa atin. At baka malimutan mo ang mga bangus sa Alaminos. At mga longganisa sa birthday ngayon ni Kuya Ricky Alipio. Aba, Kuya Ricky Alipio ng Alaminos. Ang handa longganisa at bangus. Longganisa at bangus, ang gandang partnership niya. Oy, Kuyang Bong Belmes, magandang morning. Ganon din kay Major Eric Alino dyan sa Karingal Firing Range, tsaka si Kuyang Alfred Zabala. Kumusta ba mga shooters natin dyan? Ating Susan Yulo Ramos, magandang morning. At magandang umaga rin kay Kuya Mel Magno. Ayan, Kuya Mel Magno at kay Tina Flores, anak ni Kuyang Danny Flores to ng San Pablo. Kaya pala walang pasok doon sa San Pablo. Birthday din ni Tina Flores. Aba, kaya naman happy pala. Birthday. Si Navy Commodore Brendo Jimenez, kasaklang ang commander ng Joint Task Force Malampaya, ay binabati po kayo ni Kasoji Jimenez. Kasoji, magandang morning kay Kuya Els Bartolomeu. Ayan. Bukas na birthday mo, kumbatsero, ha? Bukas na ba? Sambang handaan natin. Ayan, kaya naabangan ni Kapopoy. Eto na. Sino itong dating mag-love team at dating mag-jowa na ngayon ay may kanya-kanya ng sariling buhay. May kanya-kanya na sigurong asawa yan. Oo. Nagkita. Nagtagpo. At anong nangyari? Alamin natin sa ating showbiz legend, Morley Alino. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa dalawang papabola, hagabol, napakabangong, si Cherry at Katuning. Uy! Ang tagal na panahon ding hindi nakita ang True to Life. Ayan na magjowa noon na si Heart Evangelista at itong si Jericho Rosales. Makulay ang kanilang naging relasyon noon na kung saan ay nauwi sa iyakan, sumbatan at hiwalayan. Pero pagkatapos ng kung ilang dekada na ay nagtagpo at muling nagkita ang dalawa na kung saan ay parang wala na sa kanila yung mga sakit, hinanakit at sama ng loob sa isa't isa. Nagbeso-beso pa ang dalawa na ikinatuwa naman ng maraming mga fans at kakilala nila at nagsasabi nga na posible kayang magkaroon uli ng part 2 pero imposible sa part nitong si Heart Evangelista dahil ulat higit sa lahat ay maligaya siya sa piling ng kanyang asawang si Senator Chis Escudero, samantalang itong si Jericho Rosales naman ay balitang-balitang hiwalay na sa kanyang asawa ngayon na si Kim Jones. Pero sa totoo lang, sinabi nga nitong si Heart Evangelista kung ano man daw ang mga nangyari noong mga panahong sila pa ng naturang aktor ay limot na iyon dahil mas mature na sila ngayon at higit sa lahat ay marami na silang pinagdaanan na kailanman ay nagpatibay ng kanilang individual. Sabi pa nitong si Heart Evangelista, tama na ang mga panahong iyon dahil sa totoo lang, matured na sila. Yan ang ating DZRH Showbiz Atis News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alino, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Thank you, Morley! Pangunahing balita sa sports. Kompleto na ang mga kapunang pasok sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup matapos dominahin ng TNT Tropang Giga ang Phoenix Fuel Masters 116-96. Ang Tropang Giga ang nakakakuha ng huling quarterfinal seat sa conference. Hawak ang 5-6 na baraha o 5 panalo, 6 na talo. Pumida sa panalo ng TNT si Rallier Hollis Jefferson na nagtala ng 35 points at 11 assists habang nag-ambag naman ng 19 points si Calvin Oftana. Pinaunahan naman ng 21 points, 14 boards at 6 dimes ni Phoenix import Jonathan Williams ang Fuel Masters. Pangunahing balita sa kalusugan. Nagsimula lang sa pananakit ng binti ang brain tumor ng isang bata sa Britanya.
Ayon sa ina ng 6 na taong gulang panoon na si Honey Ibbotson, 4 na taon na sumalang sa mga test ang kanyang anak pero iisa ang sinasabi ng mga doktor. Normal ang pananakit ng binti nito sa kanyang edad. Pero nang 10 taon na ang bata, na-diagnose siya ng cerebellopontine angle epidermoid cyst, isang pambihira at slow-growing tumor. Inasabi umano ng mga doktor na maaring may tumor na ang bata mula nang nasa sinapupunan pa lang ito. Sa ibayong dagat, nagsugo ang China ng mga barkong pandigma malapit sa Taiwan matapos manalo sa presidential race ang anti-China na si William Lai Ching-te. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, 4 na military vessel ang naispitan sa paligid ng kanilang teritoryo at may isa ring high-altitude Chinese balloon malapit sa kabisera. Sa kabila ng mga babala ng China, halos 5.6 million ang bumoto sa dating Vice President ng Taiwan mula sa ruling Democratic Progressive Party. Nahulugan ang panalo nila ay na anak ng isang minero. Itong mula din sa karukhaan nitong si Lai. Nangangahulugan po ang panalo nila ay na ang DDP ang kauna-unahang political party sa Taiwan na nanalo sa 3 magkakasunod na termino simula 1996. Sa kabila ng matinding kampanya ng China. Gusto talaga ng mga Taiwanese ang demokrasya. Ayun. Naghatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 11 minuto na lang bago mag alas 8 ng umaga. This time check is brought to you by Hi! Baka may mga kailangan ng baguhin sa inyong mga bahay, ha? Abay, gaya ng bubong na baka malutong na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, Kuya Elmer nga, maganda morning. Huwag kang mawawala sa Feb 2. Aha, Feb 2 nga pala yun, ha? Yung kanyang imbitasyon. Saan ba? Saan? I-announce ko yung address bukas. Si Kuyang Romel Sitin. Kuya Romel, maganda morning. Nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe, barkada man o pamilya. Asa na nga dito yun? Iba pala to. Fuel efficient yan, kumbachero, at 6.6 sa features na suwak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo ang advanced functionality. Ayun. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, di ba? Swabe sa kalsada at tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo nang subukan ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bubisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Dealership o kaya naman ay i-check out ang kanilang website www.cherryauto.ph. Magandang umaga sa mga taga Ilocos na himbaga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Kuyang Eric Dimac Kulangan, dyan sa PPA, kumusta ba si GM J. Santiago, General Eli Cruz and Ma'am Let. Thank you sa pag-host ng First Star Breakfast Ride kahapon dyan sa Angeles, Pampanga. Ayos. At magandang umaga rin pala, kumbachero, at maraming salamat kay D.E. Aris Ramos sa inyong pagbati. Bukas pa po. Maraming salamat po kay Ninong Dong Tolentino
Ninong Dong, wala ba tayo dyan? Yun. Sabi ni Ninong Dong pa naman, pagka nasabihan mo ganun, alam mo, sinabi mo, Ninong Dong, wala ba tayong mga hibi dyan? Andyan na kagad yun. Ninong Dong natin, pambira. Ayoko na nga kayong batiin. Wag na nga. Sabihin ko na lang hirap namang biruin. Pakahirap biruin. Sabihin ko lang, pehe. Pehe. Yung pehe, yung crablet yun. Yung crablet. Tapos kalalaki nung pinadala mga alimango. Ninong, walang ganoon. Wala pong ganoon, Ninong. Kayo naman. Oy, kumusta mga Coldplay fans? Sa Biyernes na ito, kumbachero, para sa dalawang araw na concert nila dyan sa Philippine Arena. Naku, sigurado tinding traffic na naman yan. Agahan nyo. Mas maganda maaga para hindi sabay-sabay. Ano ba yung concert daw nung 17 ba yon na may bumigay na ilang upuan doon sa stadium? Sa open stadium. Pero wala namang nasaktan. Wala, dinadagsa kasi talaga kapag dyan ang venue ay Philippine Arena. Engineer Chito Paz, maganda morning at Kuya Johnny Santos. Alam mo ba Kuya Johnny Santos na 2 minutes na lang? Alas 8 na. Ayun! Kaya, bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! 'Cause you make